Magandang araw mga ka-fintech. Ngayong mga nakaraang araw, naging laman ng diskurso at usapin partikular sa Senado sa pangunguna ni Senador Bam Aquino ang pagsuri ng blockchain technology sa pagsasaayos ng ating pambansang budget. Ngunit isa sa mga tanong na nakapanood dito ay kung ano ba ang blockchain technology at paano ito magagamit upang masugpo ang korupsyon sa ating bansa. So, ang blockchain ay mahihalin tulad natin sa isang digital linked list o parang isang kadenang listahan o pinagdugtong-dugtong na pahina na naglalaman ng datos o impormasyon. Ang malaking kaibahan niya sa tradisyonal listahan, kagaya ng isang notebook o pisikal na kwaderno, ay ito ay maaari lamang mahawakan at may tago ng isang tao. Samantalang ang digital na listahan ay maaaring makita at mahawakan ng ilang tao o ng lahat ng mga miyembro sa isang komunidad. Isa ito sa natatanging katangian ng blockchain na tinatawag nating decentralization. Isa rin po sa katangian ng blockchain kumpara sa isang centralized na listahan na hawak lang na pwedeng manipulahin ng isang tao. Ang decentralized na listahan ay di maninipula at maitatago dahil lahat ng impormasyon o datos na nakapaloob dito sa loob ng blockchain ay di maaaring mapalitan kung walang konsensus o pagkakaisa ng lahat ng mga lahat ng may hawak dito. So, sa ganitong katangian, mahirap manipulahin o barahin ang mga datos o impormasyon sa isang lahat. Maraming salamat po. Ako po si Atty. Valera at ako ang founding chairman ng Philippine Association of Fintech Lawyers. Maraming salamat po.